Yan, good morning sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan ay mayroon tayo ditong gagawing box pan na ang brand nito ay 3D. Yan, kung nakikita nyo, Elegant Passion. Ito kung nakikita nyo, ito ay kakaiba na ang kulay. Siguro ito ay medyo may katagalan na. At wala muna tayong intro ngayon mga kabutingting. Diretso tayo dito. Ito ay nahanap ko lang pala mga kabutingting sa aking paghahanap ng customer dahil wala akong home service ngayon. So ito ay tatanggalin lang natin yung power cord. At una lang natin gagawin nito ay tester lang natin. Yan, on lang natin itong ating tester. Yan, naka-set yan sa OL. Yan. Natumba pa. Bago natin i-tester yung power cord ay ayan, nakapindot na pala sa high. Ayan, lagay muna natin sa number 1 or sa low. Tapos saka natin yan iti-tester. At kita naman yung ating tester. Ayan, mayroon tayong nare-reading kung nakikita nyo. Lagay ko lang sa number 2. Yan, mayroon din. Or sa medium. Sa high naman ay mayroon din. So ibig sabihin ito ay may power. So i-try lang natin itong isaksak, baka mamaya ay gumagana. Pero ang sabi sa akin ng may-ari nito ay ito daw ay hindi gumagana. Pero ita-try natin, baka mamaya ay umandar. Ayan, saksak lang natin yung power cord. Yan, kung nakikita nyo ay hindi siya umikot yung kanyang LC. At hindi ko alam kung may ugong ba. Pero ayan ay okay ang motor. Pero may kuryente naman dahil mainit na yung aking hinang. Yan, dahil sinaksak ko na yung aking hinang dahil inisip ko kasi baka wala itong power. So ibig sabihin pag walang power ay thermal fuse. Pero ito ay may power. So una ay tatanggalin lang natin ito. Matigas. Lipat ko lang itong aking tripod. Ayan. Ito ay ang paluwag nito ay kabaliktaran. Yun yung pasikip. Ang pasikip naman ito ay yun yung paluwag. Sunod, tatanggalin lang natin itong tornilyo na ito. Ito ay hindi China ito mga kabutingting dahil ito ay tanso ang rewind nito kahit hindi ko pa nakikita dahil madalas na rin akong nakakapag-repair ng ganito. Ayan. Tapos itutumba lang natin ito at kung nakikita nyo ay napakadumi. Ayan, tutumba lang natin. Ipit pa. Sunod ay tatanggalin lang natin yung tornilyo paikot. Kung hindi ako nagkakamali, ang tornilyo nito ay 6 na piraso. 6 or 7. Yan, kung bago ka nga pala na napadpad dito sa aking munting channel mga kabutingting, pwede bang hilingin ko yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. Yan, gusto ko lang palang pasalamatan lahat ng aking silent viewers, organic viewers, bagong nag-subscribe, lumang nag-subscribe. Yan, mega love shout out po sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking munting channel. Sana po ay wag po kayong magsawa sa aking mga upload na video. Yan, naluwagan ko na yung tornilyo. Sunod, itatayo ko lang muna at gaganyan lang natin para matanggal yung tornilyo at palilinisan natin sa may-ari. 6 na tornilyo ang kailangan ito. 6 siguro ay palilinisan na natin ito sa may-ari para ito ay malinis kung sakaling ito ay magagawa habang ito ay aking ginagawa. Ikutin lang natin yung pinaka-LC nya, medyo maganit siya. Yan, kung nakikita nyo, medyo maganit. Naiikot lang yan dahil mayroon siyang LC. So, try natin tanggalin yung LC. Gagamit lang tayo ng pliers.
tatanggalin lang natin itong nut. Yan. Tapos tanggalin na natin yung LC. Yan. Tapos pahugasan natin ito. Tanggalin muna natin itong ano niya. Baka ito ay mawala habang hinuhugasan. Yan o, napakasikip. Yan kung nakikita nyo. O, hindi maikot. Pero kanina, nung may LC pa, ay medyo kaya pang ikutin dahil hindi naman mahirap iikot dahil may LC pa. Pero pag yung shafting na yung iikutin mo, ay napakahirap. Ayan o, hindi siya halos umiikot. So try lang natin itong isaksak ulit at kung ito ba ay may ugong. Yan, natin naka number 1 naman. Ito ay nakakapagtaka. Pag ititester natin ay mayroon tayong nare-reading. Ayan ay naka number 1 na pero wala siyang ugong. Yan, kung nakikita nyo. Lagay daw natin sa number 2. Yan, wala pa rin. Pero ito ay may kuryente dahil kaya ako nasasabing may kuryente dahil yung aking hinang ay mainit. So gagawin lang natin dyan para matrace natin na may kuryente ito. Ito pagaganahin natin. So pipindutin lang natin itong grill on. Yan, itong pinakadulo. Ayan, kung nakikita nyo ay umikot. Itong pinaka rotation itong kung sa bagay yung magpalipat-lipat ng hangin. Ayan, so ibig sabihin ay may kuryente. Pero mayroon tayong natitester sa motor pero ayaw niyang gumana or kahit ugong ay wala. So yan yung ating susolusyonan. So papatayin muna natin. Tatanggalin ko lang yung power cord. So yan, bali continue tayo dito sa ginagawa natin o ginagawa ko. So ito ay ating lilinisan muna. Yan, dito mga kabutingting ay bahagya lang nating i-pass forward sa paglinis o sa pagpagpag ng alikabok. At mayroon lang din akong i-shoutout mga kabutingting. Ito ay gustong magpa-shoutout na bagong nag-subscribe. Yan, mega love shoutout kay Ricky Muyo. Ano na hindi pa magsuri-suri din na paadyo? Magarianon ko na diris kuya diri pikas nagangutana na naho pero ang ijahang di pa repair kuan aw ijahang ipaadyo unta kuan ceiling fan nga kanang bitang mga iipit di mo ko maadyo ingana na kay kuan disposable ba Lugay na noon na. sige ko nga rin nakaadyo naman gali pagod sa imong at di pikas trip pan tugay na. So ayan, bali medyo na pagpagana ng konti. Mamaya na natin ito tuluyang lilinisin ng maayos pagka ito ay umandar na. Yan, tutumba lang natin ito ulit. So ito ay dahil kung nakikita nyo, dahil wala, hindi nyo pala makikita kung umuugong ba dahil wala siyang, ito ay hindi umuugong. So yung gagawin lang natin ito ay tanggalin lang natin lahat ng wag na muna. Pero natitiyak ko na okay yung fuse nito. Pero ito ay uminit pala mga kabutingting pero wala siyang ugong. Pero ito ay na lang natin. So ang susolusyonan ko muna una nito ay yung bushing dahil titingnan natin yung bushing kung ito ba ay okay. Dahil ito ay matigas. So tatanggalin lang natin tong 4 na tornilyo. Mamaya na natin tatanggalin yung tornilyo kung wala dito ang problema. Mamaya na natin tanggalin yung pinaka tornilyo ditong paikot. Gulo mo ting magpaliwanag So, ayan. Tapos pagpagan muna natin konti lang. Oops, matutumba pa. Lagay lang muna natin. Tapos tayo ng karton.
Yan. Tapos lalagay natin tong motor dito. Tapos sunod ay tatanggalin lang natin yung 4 na tornilyo sa motor. So dito mga kabutingting ay bahagya ko lang ditong i-flash forward at mayroon lang akong i-shout out. Yan, mega love shout out kay Pedelino Achinsya, Marlon Mislan, Dulcissimo Montesor, Cesar Pilistado, Rolando Magro, Gani Pitilla ng North Caloocan, Angelito Birlon. Yan, mega love shout out sa inyo. At maraming salamat po sa inyong panonood at pag-subscribe dito sa aking munting channel. Yan. Gamit lang muna tayo ng flat screw. Tapos angat natin. So nag-stack up nito ay yung kanyang harapan. Dahil napakaraming buhok. Yan kung nakikita nyo. Napakadaming buhok. So ito ay tatanggalin natin. Tanggalin muna natin yung C-clip. Tanggal na. Pasensya na kayo, yung aking sapin ay karton lang. Ito ay tatanggalin natin yung buhok na nakaipit. Gamit lang tayo ng hinang para mabilis. Sulugin na natin yung buhok. Yan. Ito, kung napapansin nyo mga kabutingting, pag ikutin ko yung shafting niya ay sumasabay na rin yung bushing sa pag-ikot. Yan kung nakikita nyo. Ito yung bushing na nasa gilid. Tawag niyan, sumasabay na. So tatanggalin lang natin ito. I-try kaya muna natin lagyan ito ng langis. Napalaki yata ng butas yung langis ko. Tanggalin na lang natin. Papalit na lang tayo ng bushing. Lalagyan tayo ng martilyo. Matigas eh. Tigas talaga, ayaw matanggal din. Sungkitin natin ng flat screw dito. Yan, tanggal na. Kinalawang ito. Yan, kung nakikita nyo, umitim. Lagyan natin ng pampadulas. Medyo mahirap matanggalin yung bushing. Ano ba nangyari? Gagamit tayo ng vice grip. Medyo mahirap pagka-plies. So yan, ito na yung ating vice grip. So ito ay ating iipit lang yung bushing. Tapos tik pa mahulog. Bushing nito ay okay pa, pero ito ay aking papalitan na para kahit papaano ay tumagal. Wala pang gasgas ito. Yan, kung nakikita nyo, wala pang gasgas. Pero yan ay aking papalitan na. Tapos, dahil pinukpok ko yan, yan ay ating ipupukpukin din natin dito. Trapuhanin nyo, o mas mayo, bugasan. O yan, pwede na yan. Sunod ay lilinisan ito na lilihain natin ito para swabing-swabe mamaya. Yan, tulihan natin. Yan, lilihain lang natin. Pakahirap dito sa amin mga kabutingting pagka tag-ulan. Hindi makagala. 2 araw na sunod-sunod ang ulan. Ngayon naman ay grabe makulimlim yung ano ngayon, kalangitan. Parang nagbabadya na naman na umulan. Ayan. Kuha tayo ng bushing. Try natin kung hindi na ba siya mahirap ipasok sa shafting niya.
Okay na yan, pwede na. Balik lang natin itong spacer nya. Kung nakikita nyo, yung shafting dito sa panglikod ay okay pa yan, hindi pa kailangang palitan. Yung pinaka problema lang nito ay yung bushing sa harap. Sunod ito, pag mga ganitong klaseng housing, medyo mahirap ito sa ibalik itong kanyang itong kanyang lock sa bushing. Hindi, nakalimutan pa yung foam. Kung nakita nyo yung foam, tuyong-tuyo. So ilalangisan lang natin yung foam bago natin yan. Ako kasi hindi ako gumagamit ng langis na yung used oil na nadudumi, napapangitan ako dahil sobrang dumi kasi yun. So ito ay ating ibabalik na. At sabi ko nga, ito ay medyo may kahirapan ito ibalik, pero mayroon din namang medyo madali nitong ibalik. Sa baga diskarte lang ba. Yan, dito mga kabutingting ay bahagya ko lang ditong ipinas forward dahil medyo nahirapan talaga ako pag ganyang klase na pagkabitan ng bushing. Pin lang natin. Ayan. Kung nakita nyo ay nagkayupi-yupi, pero ayan ay walang problema kahit ayan ay nagkayupi-yupi. Ang importante lang ay yung bushing ay kailangan maganda yung pagkaipit. Ibagya lang natin tong ilalabas, baka mamaya yung pinaka washer nito ay tatama dito, kaya ayan ay aking ayusin or lalakihan lang ng butas para siguradong hindi sasayad yung spacer dyan, kasi pag sumayad yung spacer dyan ay pwedeng mag stack up yan. So yan, try lang natin. Ayan, okay lang yung bushing nya. So ayan, okay na yan. Yan, ito yung ating itry nating assemble at check. Ayun, check ko lang yung ano nya, cable tie, dahil ito ay nagkaputol-putol na yung cable tie. Ito ay puputulin muna natin or papalitan natin ang cable tie, kasi kung pabayaan lang natin yan na hindi natin papalitan, ayan ay pwedeng magkaputol-putol yung ano nyan, yung kanyang hibla. So ito itatalian lang natin ang cable tie. Ayan. Tapos linisan muna natin. Pero kanina mga kabutingting ay wala akong naramdaman ito na umugong. Iwan ko lang, try natin ngayon. Lalangisan muna natin yung foam dito sa kabila kasi tuyo-tuyo. Naku, nadamihan pa. Ayan, no? Nadamihan. Sayang yung langis. Yan, ito yung ating i-assemble. Tapos bago natin i-assemble, lalagyan muna natin langis yung kanyang shafting. Tapos para yata ba't ayaw pumasok. Baka ito ay bumusalsal dahil pinukpok ko ito. Nako, bumusalsal nga ang buwang. Yan, ito ay aking lilihain muna mga kabutingting dahil ang bilis nitong bumusalsal. Yan, itong dito niya ay bumusalsal, hindi na makapasok dito sa bushing, oh. Yan, oh, kung nakikita nyo, hindi na makapasok. So lilihain ko muna at hindi ko na ipapakita. Yan, naliha ko na mga kabutingting at itatry natin kung ayan, pwede na. So ito ay balik lang natin yung washer. At pasensya na kung hindi ko pinakita. Para yatang maluwag itong bushing, hindi pwede ito. Yan, oh. Yan, maluwag yung bushing. Yan, ito ay ayusin ko muna mga kabutingting.
Hindi pwede pagkaganyan na maluwag. Dapat ito ay hindi nagagalaw sa kamay. Yan. Pasensya na, hindi ko na ipapakita yung pag ano nito dahil medyo may kahirapan. Yan, isi-share ko lang pala sa inyo pero hindi ko na to ipapakita kung paano ko ikabit. Itong lock ng bushing, igaganito lang natin. Yan, igaganyan natin para kakapit doon sa pinaka-bushing niya at hindi siya basta-basta na aalog pag aalugin mo yung bushing. So ganyan lang mangyayari niyan. Tapos babalik lang natin. Tapos sabi ko nga hindi ko na ipapakita dahil medyo mahirap to pag ganitong klase na ito yung pinaka-lock ng ano niya, itong yan, itong flower na lock. Yan. So yan, na kabit ko na ulit mga kabutingting at kung nakikita nyo ay lumaki na yung yupi-yupi niya yung dito banda. Pero sabi ko nga kanina, kahit magka-yupi-yupi yan ay walang problema. Kahit palahat yan ay magka-yupi-yupi, walang problema. Ang importante lang yung bushing ay dapat maipit. At kung gagalawin mo ito, dapat ay hindi mo magagalaw basta-basta yan. Ito ay nagagalaw pa rin, pero ito yan ay okay na yan. Hindi na gaanong nagagalaw talaga ng tawag niyan, malakas. Ayan o, hindi na basta-basta magagalaw. Yan, okay na yan. Pero malalaman naman natin yan kung ayan ay hindi maganda ang pagka-ikot niyan. Ito ay iingay ang pag-ugong. So try natin mamaya kung ayan ay maganda ba ang pagka-lock ng bushing niyan. Tingnan lang natin kung ito ba may play. Yan, ito ay sakto lang, may play siya. So ngayon ay balik lang natin yung tornilyo. So dito mga kabutingting, sa pagbalik ng tornilyo, ayan ay aking ipinas forward para kahit papano ay hindi masyadong humaba itong video natin. At the same time, ayan ay aking pinukpok para ma-align yung pinaka shafting niya at malambot siya ikutin. Kasi kung hindi mo siya ipupukpukin, ayan ay maganit. Ayan, okay na yan. Yan, try natin ngayon. Ito ba ay gagana na or ikot na. Pero tingin ko nga, sabi ko nga nito, kanina ay uminit pero wala man siyang ugong. Baka posibleng may problema din yung capacitor nito. Yan, saksak lang natin yung power cord. Tapos pindutin ko lang dito. Ayan, kung nakikita nyo ay umiikot na. At napakabilis pa nito. Pero kanina, yun ang pinagtataka ko. Kanina ay wala man lang siyang ugong nung pinaandar ko. Tingin ko ay okay pa ang ano nito, capacitor. Malalaman natin yan mamaya. At kung narinig nyo kanina nung pag-andar ay halos wala siyang ingay. So pwede din natin pala yan anuhan para makita nyo na yan ay gumagana na. Tatalian lang natin ng wire para makita nyo na yan ay okay na. Kuha tayo ng wire. Ayan, tapos putulin lang natin, masyado mahaba. Ayan, tapos saksak ko lang dito, pipihitin ko lang sa number 1 or pindutin sa number 1. Alin bang number 1 dito? Yan, ito yung low. Yan, kung nakikita nyo ay gumagana na, low yan. Ayan para makita nyo, ayan, naka-low yan. Tapos ito naman yung medium. Yan pa rin yung at ito naman yung high. So malalaman natin yan mamaya dahil hindi nyo actual na nakikita talaga. Pero kung ayan ay mabilis pa talaga yan. Doon nyo makikita mamaya sa actual pag ito ay mayroon ng LC. Yan o, kung ito ay napakalambot na, hindi katulad kanina na ayan ay napakatigas pag ikutin. So ganyan lang pag mga ganitong klaseng electric fan. Nagtaka din talaga ako kung bakit wala siyang ugong. Tapos lilinisan ko muna yung pinakaano niya, yung nandoon. Papagpagan ko muna or pupunasan para sa pagsalpak nito mamaya ay ano na siya, malinis na. At pasensya na kung hindi ko na to ipapakita mga kabutingting ha.
yung paglinis para hindi rin masyadong humaba yung video natin. So yan, bali bahagya ko nang nalinis mga kabutingting, at mamaya ko na tuluyang lilinisin yan. So ito ay ating ibabalik lang. Kukunin ko lang yung mga tornilyo. So yan, tornilyo na natin. Dito mga kabutingting ay fast forward ko lang dito sa pagtornilyo sa motor. Yan. Tapos kabit na natin itong ilisi. Itong ilisi ay nilinis na nila ito. Tapos balik natin ito. Pero kung mawala ito, wala namang problema. Pero mas maganda kung wag nating walain. Yan, lagyan lang natin ng nut. Dito ay fast forward lang natin yung paglagay sa nut, at kailangan ay wag mong ipilit pagka yan ay hirap umikot para hindi ma-loose thread. Yan. Tapos try natin. Yan, try natin. At papatayin muna natin ito. Yan. Tapos saksak natin. Kagawang tong ano ko, yumuyo ko bigla. Yan, nakasaksak na. Tapos pindutin lang natin sa number 1 or sa low. Yan, kung nakikita nyo ay gumagana na. At mabilis pa yan mga kabutingting. Sunod, medium natin. Yan, lalong bumilis. Lagay natin sa number 3. Ayan, lalong mas lalong bumilis. At paparinig ko lang sa inyo kung ito ba ay maingay. Kung wala kayong naririnig na para siyang humuhuni o umuugong yung motor, sa ibig sabihin okay ang pag-lock doon sa pagkalagay ng lock doon sa bushing. So ayan ay okay na. Susunod ko lang nang gagawin dyan ay lilinisan ko muna ng bahagya yan dahil nakakaya sa may-ari. So stipot lang muna kayo dyan at lilinisan ko muna ito at papatayin ko muna. So yan mga kabutingting, bali nalinis na yan. Ayan kung nakikita nyo, pero itong dilaw-dilaw na ito hindi na talaga matanggal. Yan ay medyo nalinis na ng bahagya. Pero yung mga sulok-sulok nyan ay hindi matanggal, katulad nito. Yan, hindi matanggal. Pero yan ay kahit papano ay nalinis na. So ito ay ating assemble na lahat. Basta pamantingan ito. Walang problema na, kahit basa yan ay okay lang po. Yan, ngayon ay tutornilyo lang natin. Maututuyo rin yan ay mamaya na pagka ito ay pinaandar na ay. Mamaya ay bibidyohan natin si nanay. May ato pa. Ha? Gisi ang sinina. Uy, gisi mo si Nina. Okay ra gisi na eh. Medyo basa pa nga talaga ito mga kabutingting. So ito ay aking pupunasan muna dahil medyo basa. Baka mamaya madisgrasya pa yung motor. So ayan. Napunasan na mga kabutingting. So ito ay pwede na to nating salpak. Yan. Tapos tornilyohan natin. Ayun, daming. Ayan. So dito mga kabutingting ay fast forward ko lang yung pagkabit sa 6 na tornilyo sa cover sa likod. Ayan. Tapos na matornilyo. Para yatang ano nangyari nito. Para yatang bumukol. Yan. Ngayon ay ito na lang ang hindi pa natin nasalpak. So ayan. So itatry natin ulit at patayin muna natin. Final testing tayo. Saksak lang natin yung power cord. Nangyari sa yan, pindutin lang natin sa low. Ayan, ikot siya kaagad.
Tapos lagay natin sa medium, high. Tapos paikutin natin yung kanyang grill. Ayan. At tatanong natin kay Inday kung okay na ba. Okay na, Day? Ha? Hindi na. Ayun, nahiya man si Inday. Okay na daw. So yan, dito ko na rin tapusin yung video natin sa araw na ito, mga kabutingting. At kung mayroon ka ditong nagustuhan o mayroon ka ditong natutunan, pwede bang palike at pakishare. At higit sa lahat, kung bago ka na napadpad dito sa aking munting channel, pwede bang hilingin ko yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify kapag mayroon akong mga bagong i-upload na video.